Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sikata ng liwanag ng pusang matangkilik, tungkuling mapanahag. Buksan ang aming palag, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mapati sa pasimula natin pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating managawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos. Kaya't ihanda mo kaming kamtin ang iyong alindog sa langit, pakundahan sa pagbabagong sa luma naming ugali ipinarit. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan, si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinaratang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaeng ito. Sabi niya,
Tinanong siya ng mga tao, "Ano ang ibig mong sabihin, binata?" Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy ng pagsasalita, "Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan." Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, "Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng sa isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito." Pagkatapos, nagsalita si Daniel, "Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin." Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, "Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na ginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinaratang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik nang matutop ninyo?" Sumagot siya, "Sa ilalim ng punong hati." Sinabi ni Daniel, "Gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo, at hahatiin ka sa dalawa." Inalayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, "Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan?" At sumagot ang matanda, "Sa ilalim ng punong putol." Gayon, pakli naman ni Daniel, "Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak." Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat na nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos, sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom, matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay ayon sa kautusan ni Moises. Ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim,
Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langsan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay ng pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi, mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila ay tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Idinang nila ito upang subukin siya nang may maisambong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya sila'y tingnan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila isa-isang malis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tingnan siya ni Jesus at tinanong, nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ano nga ba talaga ang saloobin ng ating Panginoon Hesus tungkol sa isang taong makasalanan? Si Jesus, tandaan natin, ay laging nagbibigay ng isang pagkakataon, isang second chance. May kasabihan nga po tayo, habang nabubuhay ay may pag-asa. Parang ganito rin ang diwang pinahayag ni Jesus sa atin kapag sinasabi niyang, alam kong nagkamali ka, alam kong nagkasala ka.
Ngunit hindi pa huli ang lahat. Ikaw ay binibigyan ko ngayon ay isa pang pagkakataon upang magsisi, upang magbalik loob, upang iwanan na ang nagawang pagkakasala. May daragdag pa rito na higit na titingnan ni Jesus ang ating hinaharap na may kalakip na paghangad na sana'y mapaunlad pa sa dati ang ating buhay. Si Jesus ay mawain. Ang pagiging mawain ay isa sa napakahalagang katangiang nais ituro sa atin ng Panginoon na nagpapalapit sa Kanyang mga nilikha, maging banal o makasalanan man ang mga ito. Kinaawaan ng ating Panginoon ang makasalanan na siyang tanda ng pagpapadama ng pag-ibig at ng pangalaga ng Diyos sa sangkatauhan. Ang katangian dito ni Jesus ang nagiging daan upang lalong mabuksan ang kaisipan ng Kanyang manilikha na sa unay lalapit na may kaguluhan ang isipan, ngunit sa bandang huli, talaglay ang kapayapaan dahil na rin sa pagpapatawan, dahil na rin sa pag-ibig na naipadama sa kaila ng ating Panginoong Hesus. Si Jesus ay nagbibigay din ng isang mahalagang hamon. May kalaliman ang kahulugan ng panalitang binitawan ni Jesus sa atin. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. Ito'y sinasabi niya sa ating lahat na may kasamang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Naroon ang paghamon sa paggawa natin ng kabutihan. Ang hamon ay ito, tayo tinatawagan ng Panginoon, lalo na papalapit na rin tayo sa Semana Santa, ang mamahal na araw. Inaanyahan tayo ng Panginoon, una, umiwas sa kasalanan, ikalawa, lumaban sa tukso, ikatlo, magbagong buhay, at ikaapat, tayong lahat tinatawagan gumawa ng mabuti. Sa natanto nating hamon, naroon ang panyayang magsikap tayong tupad sa Kanyang kalooban upang maging kaisa natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Tanda natin ang napagandang paanyaya ng Panginoon, ang pag-unawa, ang pagpapatawad, at ang pagmamahal ang hatid sa atin ng Panginoong Hesus. At ang halimbawa nito na nais niyang maipakita at maituro sa atin ang napagandang panawagan din. Ito ang handog niya para sa ating kaligtasan. At kung wala tayong masabi nating direksyong tinatahak, so kung sa pakiwari natin, ang buhay natin ay parabagang wasak, binubuo ito muli para sa atin ng ating Panginoong tagapagligtas. Hindi niya hangad ang ating kapamakan. Hangad ng Panginoon ang ating kaligtasan. Hindi niya tayo hinahatulan, bagkus nananawagan ang Panginoon sa atin ng buong katiyagaan, pagmamalasakit at pagmamakaawa para sumunod sa Kanya. Tayo tinatawagang magbago dahil kasama natin si Kristo sa paglapit natin sa Ama. Tandaan natin ang Miyerkules ng Abo, pinagkaloob sa atin ang tatlong mahalagang pamantayan para ayusin nating ugnayan. Sa pamagitan ng panalangin, maiaayos natin ang ugnayan sa Diyos. Sa pamagitan ng paghahawang gawa, maiaayos ang ugnayan sa kapwa. At sa pamagitan ng pag-aayuno, maiaayos ang ugnayan sa ating sarili. Kapag naiayos natin ang nasabing mga ugnayan, tayong lahat ay matutulungang mag-isip lagi, taglay ang awa ng Diyos. Mangusap lagi
taglay ang awa ng Diyos at tayo matutulungang kamilos lagi, taglay pa rin ang awa ng Diyos. Mga kapatid, sanay ang pag-unawa at pagpapatawad at pagmamahal na pinakita ng Panginoon ang siya ring masalamin makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Ipagdarasal po natin ang bawat isang night ngayon ang ating mamahal sa buhay, ang mga kapatid natin pinagdarasal sa misang ito, lalo higit ang mga kapatid natin may sakit na sa banig ng karamdaman. Nawa ang ganap na kagalingan at kalusugan ang makamit ng bawat isa sa atin. Amen. Naalala natin ang paghabag ni Jesus sa babaeng nakikiapin. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin. Nakatitiyak na tayo rin ay Kanyang kahabagan. Sa bawat panalangin, tayo pong lahat tutugon, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas na mapagmahal na habag ng tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ating nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan at kapayapaan sa mga bisig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama namin nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakitungo sa amin. Maipakita nawa namin sa kanila ang habag na pinakita na iyong anak na si Jesus sa babaeng nahuling nakikiapin. Dinalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Nagbibigay ng buhay mo at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat Manalangin kay mga kapatid, pampaghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghain, ay buong galak nawang makaharap ng may kadalisayang angkin upang ang bunga ng aming pagtiis ay may pamalas namin
sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, taos sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ang pasalamatan. naming pangyarihan, tuwing marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagitiis ng hirap, titulungan mong aming maitumpak ang kinamihis ng pagsalungat sa pananagot ng iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpasahit para sa tanan, ang pagsikap namin iyong kinalugdan at ang pagpapabuti namin iyong kinarangal. Kaya kaisa na mga anghel ay siyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kaysa pamagitan ng Espiritu. Kayong banal na mga loob na ito para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon, inabos kanyang malagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan man na matapos na punan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pisalamatan. Iabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ng lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibabuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmuni natin na misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaday namin siyang tinapay, nagbibigay buhay, tangkalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kayo papasalamat ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isnasa mo namin kami masasalo-salo sa tawan dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalinyapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alahin mo yung mapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawan sa patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na mahasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig nagkalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubing magaling na utos sa tunay ni Jesus na Panginoon natin Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa salanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iwan ko sa inyo, aking kapayapaan bibigay ko sa inyo. Tuhay mo aming panampalataya ang aming mapagkasala, pagkalooban kami ng kapayapaan pagkaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumiyuri. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos. Maawa
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo, Ama naming pagmahal, kami pinapahinabang mo sa piging ng iyong pagpapala ay pamalaginawa nitong walang hilig na masama at sa gayon maliksi naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Jesucristo na aming tagapagmagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa darating na April 8, araw ng Martes, sa ganap ni 12 tanghali, ang ating healing mass ay pangunahan ni Healing Priest Father Joey Pallier ng Kamay ni Jesus. Maaari po kayong dumalo sa ating healing mass ni Sabetas Chapel 162 West Avenue, Corner, EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluwat mass sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589. At hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. At pagpalain kayo ng mahapangyarihan, Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,